Hello po mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon ay nandito po tayo sa Bulacan para po mag-install ng kurtina, pero habang nag-install po tayo ng curtains, ito po ay request ng ating client from US na i-feature daw po natin yung kanilang pinapagawang dream house kasi ayun po, kahit daw through video habang di sila nakakauwi pa is makita po nila yung kanilang pinapagawang dream house. No? So ito pong i-feature natin, ito po ay modern bungalow house, high ceiling, open concept, and meron po itong 3 bedroom, 2 bathroom para po sa total lot area, ayan na po, and total floor area. So mga ka-viewers ha, yung tour natin ngayon, hindi pa kasi ito na turn over, so meron pa po kayong mga makikita mga debris, ganyan, mga kalat, kasi nga po, again, hindi pa po na turn over kaya pagpasensyahan nyo na lang, no? So ngayon, tara mga ka-viewers, mag-start na po tayo mag-house tour dito sa kanyang modern bungalow house. So, let's go po. Start tayo mga ka-viewers sa kanilang fences. So ito po ay concrete fences na meron pong hole. Ayan po. Tapos dito meron pong naka-wall groove. Ayan. So wall groove po ito, no? Yung lining nakikita ninyo. Then ito po ay wall lights, for sure powered by solar po ito. Ayan. So ang kulay po nito mga ka-viewers is ivory and gray po. Ang combination ng fences na yan, and meron na po sa front na plant box. Ngayon po mga ka-viewers, kung nag-wonder po kayo sa mga basher natin dyan, Sir Billy, ang baba ng fences, yung security nila baka tumalon, ang magnanakaw makapasok, don't worry, ito pong area is naka double fences po ito, kaya secured na secured kahit ganito kataas po ang pinagawang fences po ni client. Dito po meron service gate and gate po ng sasakyan. So ito po mga ka-viewers, yung pinaka-gate nila para sa sasakyan is motorized. So hindi natin mapapagana kasi nga po, hindi pa po nato-turn over po yung bahay. Pero tingnan niyo po yung details ng gate. Napakaganda po, oh, unique. And ang ganda ng pagkaka-decor ng chevron. Kasi parang sila mga araw mga ka-viewers. Ayan. And very consistent kasi same po ng design dito sa service gate nila. Pagpasok po natin sa loob po ng bakuran ni client, ito po ay naka-landscape na. Bali, ang grass po na pinalagay po ni client, ito po ay frog grass. Ang maganda po sa frog grass, low maintenance po kasi yung kanya pong pagbuka is pababa lang. Unlike po sa Bermuda, pataas. Pero again, nasa inyo po yan kung ano po yung gusto ninyong ilagay sa garden po ninyo. Pero alam ko po yun ang advantage ni frog grass kay Bermuda grass. Tapos po ito na po yung back view ng kanyang fences and still yung gate po niya. And gaya po ng sinabi ko, demotor po itong kanilang gate and ayun po yung parang pinaka sensor or yung motor po ng gate po ng sasakyan. And para naman po sa tiles dito or yung flooring po dito sa kanilang garahe at papunta po sa main entrance ng bahay, ito po ay 40 by 40 po na outdoor tiles ang ginamit po. Tapos meron pong pahiga and meron pong pa-diamond ang pagkakalagay. Tapos sa middle po is may wash pebbles po na tinatawag na nilagay po sa center po or sa partition po ng mga tiles, no? Ayan. And ayan. Dito naman po tayo sa angulo na ito mga ka-viewers. Bali, makita nyo po yung kabuuan po ng bahay, yung garahe, yung front, ayan. Tapos sa gilid po, meron ditong lanay si client. Mamaya tutur ko kayo dito, no? So, start tayo muna dito sa kanilang carport. Guys, ito yung carport ng client. Ito yung flooring, ito yung ceiling. Kulang na lang po dito is ilaw. Dito na rin po located ang kanilang porch area. Hindi po kwarto po mga ka-viewers ha. Balik tinabi muna doon yung kama na nakikita nyo. Porch area na po yan. Papunta sa kanilang main door doon. Mamaya gagawin tayo doon. And dito po, ang ganda po ng design ng roofing. Classic pero po high ceiling. Tapos naka PVC panel po yung ceiling niya. Tapos ito na po yung column nila. Naglagay sa accent dyan. And merong huge na window sa middle. Then dito po tayo sa other side. Dito po mga ka-viewers, yung kanilang downspout na ginamit is hindi po siya yung typical na bilog na nakasanayan natin. Ganun. Yung, ayan po agad yung downspout. Tapos po, ito po yung kanilang lanay. Yung ceiling, naka-PVC panel din po, tapos may pin lights na yan. Dito po sa center, meron silang Machuca tiles.
And ito po, naka-grills po yung kanilang mga bintana. Yung dito sa lanay is outside. Then dito po sa kanilang windows is inside po ang grills, no? Ito po yung mga details sa likod po ng bahay. Kung type po ninyong pagaya, ayan, screenshot na lang po, no? So ito pong kanilang exterior paint ng bahay is may pagka-tool white, ayan, tapos cream, and ito po is tan. Parang gano'n po yung kanilang color combination, no? Kung type po ninyo, naghanap po kayo ng color sa paint center, ganun lang po yung hanapin nyo, ayan. Tapos dito meron silang gazebo. Minimalist lang po yung gazebo nila, pero maganda yung pagkakagawa and perfect pag may mga events po magagamit yan. Kasi dito po meron silang pinapagawa doon na outdoor kitchen, tapos naka-landscape na rin po yung dito. And ito po yung back view ng kanilang bahay. Punta tayo din sa other side. Ayan po yung back view ng bahay. Tapos yun po yung gazebo. Then dito po may another way po papunta sa kanilang magiging auxiliary kitchen or dirty kitchen na ongoing po inaayos pa at papunta rin po sa kanilang garahe. So dito na po tayo manggaling bago tayo pumasok sa loob po ng bahay. So shout out po sa mga nagtatrabaho sa bahay po nila, ma'am. Ayan, busy sila. So ito po yung tiles ng kanilang dirty kitchen. 60 by 60 na stone po ang design, matte finish po yan. And dito po sa pinaka gate papunta sa dirty kitchen, ganito rin po yung design ng kanilang gate, chevron. Ang ganda ng pagkakagawa and ang ganda ng design, unique. Ito po yung details ng kanilang main door, ayan. Tapos tara, pasok po tayo sa loob. Balitar ko po kayo sa loob mga ka-viewers ha. Again, kahit ulit-ulit po ako, ay ongoing po naglalagay tayo ng kurtina at medyo makalat pa po sa loob ha. Kaya ayun po, hopefully kahit po medyo magulo pa ng onte is may makuha po kayong idea sa ating pag-house tour. Pakita ko po muna yung ating kurtina kasi halos tapos na po tayo. Bali hindi pa po ito nakatay ha. Bali tingnan nyo naman po kung gaano siya ka-S-fold. So ang kulay po niya is almond. And nung tinay natin, ito na rin po siya. So open concept po itong bahay ng client. Ito po yung dining, tapos yung living area. Kung napansin niyo po, hindi po pantay kasi yung isa po may curtain box, tapos yung isa naman po kasi may aircon sa taas, kaya hindi natin nasagad sa ceiling. Mga ka-viewers, ang ganda ng accent wall niya dito sa dining area. Yung cortina po pala natin dito, wall to wall ang finish niya. And same din po yung length niya, hindi po nakaangat sa ceiling dahil sa aircon. And kung type niyo naman po yung kitchen ni owner, ito po yung kulay. May pagka natural wood po or Muji ang datingan. Tapos naglagay po tayo dyan ng Korean blinds. Ang ganda po ng kulay ng kanyang kitchen ng mga ka-viewers. So dito po located yung 3 bedroom again, saka yung common bathroom plus yung master's bathroom. So start muna tayo kay bedroom number 1. So sa design po ng mga pintuan, iisa lang po yung design ng mga yan. Gaya po na nakita ninyo dito sa center. Yung kanila pong handle is black coated or yung knob. Pagpasok po dito, naglagay tayo ng Korean blinds. Sorry, dumilim. So, ito po, ang kulay po na nilagay natin dito is khaki. Wala pa kasing center lights, medyo madilim lang sa part na ito, pero hindi pa po tapos mag-electrical wiring. Bali dito, ang maganda po kasi sa kanilang bedroom, kahit po hindi siya ganong kalakihan, at least po hindi na po kinain ng wardrobe cabinet yung areas po na natitira na ito. Isang bed frame po dito. Pwede na kasi may aircon na. Tapos pwede pa maglagay dito ng study table. Ayan. Yung color paint po nito is light gray po yung pinalagay ni client. Yung tiles naman po, same po sa buong area ng bahay. Light gray pa rin po yan na yung grout is white. Guys, ito is color khaki. Maganda siya. Kaya lang talaga nasa lightning lang siya. Gusto ko rin itong khaki, parang siyang tan. Anyway, ito guys is yung wardrobe cabinet nila. Napakaganda na pagkaka-design. Meron silang pull-out drawer here. Nice. Ang ganda na itong kanilang wardrobe cabinet. Ang galing nag-design. Super nice, no?
Mga ka-viewers, bali po yung master's bedroom na lang ipapakita ko sa inyo kasi nakalock yung ibang areas po ng bahay. So dito po, cortina yung nilagay po natin at yan po ang gusto ni client. Combination po na almond and tan yung nilagay natin dyan. Yung best seller po natin yan again. Ito po pala yung walk-in closet ni client. Meron po siya ditong huge na wardrobe cabinet na meron pong reflective mirror na cover. So sliding po ito. Tapos merong cabinet sa loob ng wardrobe cabinet. Sa tapat naman po ng wardrobe cabinet, meron po ditong master's bathroom. So ito na lang ipapakita natin kasi naglagay po tayo dito ng blinds. Color ivory po yung nilagay natin dyan. Tapos ayan na po yung design ng bathroom. Simple design po. Tapos yung ceiling, ayan. And ito po yung huling pasilip natin sa bahay po ni client bago tayo umalis. Again, combination po ng blinds at curtains ang ating nilagay dito sa bahay po niya. And ayan po mga ka-viewers, ang ginawa nating project sa Bulacan. At ito pa po yung isa. So ito po ay sa Marilao, Bulacan naman. So wall to wall po ang pinalagay ni client. And yung kanya pong cortina, tinar na po natin sa color ng kanyang bed frame, although hindi po 100% makukuha talaga yung kulay, pero ayan po, no? So napaka wide po niyan sa personal. And ngayon po mga ka-viewers, bago magtapos ang ating vlog, so gusto ko lang pong i-share sa inyo na meron akong kliyente na plano daw magpalagay ng cortina. So ginawa ko po yung best ko kung ano yung pinaka better na gawin para maipasok natin siya sa December po, no? Kasi plano niya magpalagay doon ng December. So ngayon po kasi naka-vacation tayo din. Meron po akong installer pinapunta sa bahay niya kasi same area lang naman din po. Meron tayong project doon. So hindi na po tayo nag-charge ng site visit fee like po sa usually na ginagawa natin. Pag nagsa-site visit po, meron po talaga charge. Tapos dahil po nandun naman po yung team, yun po ay consideration na lang po natin at hindi naman po natin kailangan lagi na lang po onting kilos ay meron pong nakaakibat na bayad, no? So ngayon po pinadouble check ko lang yung sukat dahil po nag-send sila sa amin ng sukat. So ginawa namin ng quotation yon. So ang ginawa ko po, pinapunta ko po yung tao doon para i-double check yung mga sukat and magdala po ng sample namin, which is yung sample po namin yung lagi namin ginagamit po na napapanood nyo sa vlog natin. Soft blackout po and nakadirect po tayo sa Korea po ang ginagamit natin, no? E di sinend ko na po yung bagong quotation. Tapos yung pinakita doon naming fabric po sa kamag-anak po nila is velvet daw, which is wala po kaming ganon, hindi po kami gumagamit ng ganon sa cortina. Kaya pinagalitan ko po yung aking installer, but yun din nila, which is ang mali ko, pinagalitan ko sila in a way na wala naman kaming ganong sample talaga, no? So ngayon po hindi ko lang maintindihan bakit ganon na kailangan sabihin nung kamag-anak na ganito yung tela namin, which is hindi naman. Tapos for sure napapanood naman po niya yung mga ginagawa namin and alam niya kung anong ginagamit namin. Sabi niya kung ako daw yung pumunta doon, maybe nag-down na daw po sila para masimulan na yung project, which is di ba po, dahil naka-vacation tayo, pwede naman tayong pumunta maybe sa susunod na araw para po makausap ko sila directly, ganon. But sabi sayang daw, hindi daw nila gusto kami. I don't know, hindi ko po magets yung ganon, no? Pero pagkakaintindi ko po, syempre sa business hindi mo naman talaga lahat nakukuha mo yan, naka-close deal. Naiintindihan ko po doon, pero hindi ko maintindihan bakit kailangan kong gumawa ng kwento. Nagmagandang loob tayo pero in return is ganun yung ginawa, no? Hindi ko po magets yung ganun. Para sa inyo, ano po ba yung ganong setup? Bakit kailangan sabihin yung ganong bagay? Kung hindi kami gusto or ayaw na kunin yung aming serbisyo, okay lang. Direct to the point po tayo. Pero yung ganong ang dami pang gumagawa pa ng kwento which is hindi totoo.
Kaya hindi po maganda talaga yan, no? So, ayun lang, na-share ko lang sa inyo. Pero again, kung gusto niyo po magpagawa sa amin ng kurtina, ayan, message na po kami sa aming Facebook. May contact number na po yan. Diyan po, Billy Toledo Vlog. And again, abangan nyo po yung mga upcoming projects natin. So again, mga ka-viewers, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!